So, makikita po natin dyan sa video ni Rapi Tima na papalapit na po sa kanila itong barko ng Coast Guard ng mga Chekwa, yung 3104, at ayan na yung PLA 164. Yun ang kanilang natumbok. Dito po sa video na ito, kitang-kita na humarang yung 164 dito po sa BRP Suluan para siguro gusto nila na isa sa kanila ay makabangga dito sa BRP Suluan. At alam niyo po yun, parang talagang intentional na na banggain tayo dito talagang intentional na may gusto silang gawin na hindi maganda sa ating barko, BRP Suluan. At after po ng collision, ayun, makikita na nasira yung dalawang barko ng China. Hindi pa rin po tumigil itong PLA 164 at patuloy po na hinahabol ang BRP Suluan. Ayan, wasak na wasak yung 3104. Ayan, talagang sirang-sira. Talagang siya, hindi na siya seaworthy. At tumigil na po siya sa paghabol sa BRP Suluan. Ito naman pong ito naman pong PLA 164. Ayan, napaka-dangerous ng kanyang maneuver. Talagang tinatarget po talaga tayo dito, kitang-kita naman, at nalagay talaga sa panganib ang buhay ng ating mga Navy, Coast Guard, at ang mga media na katulad ni Rapi Tima. Napakatapang ni Rapi Tima, alam nyo, grabe ang sakripisyo dito ni Rapi Tima, buwis buhay. Kasi kung hindi po humarang yung PLA 164, sigurado na yung BRP Suluan ang siya pong pwedeng mabangga. Ngayon, dito po sa video na ito, yan, makikita nyo parang pangkaraniwan lang na banggaan ng dalawang barko, pero meron pong tao na nakatayo doon bago po ang pangyayari na yan. At makikita nyo na meron parang kulay pula na humalo doon sa tubig dagat, at yan na yung makikita natin. Makikita po ninyo dyan na merong tao na nakatayo bago po mangyari yung salpukan ng dalawang barko. Kaya ayon kay Ping Lacson, ayan, makikita ninyo merong kulay pula. Ayon kay Ping Lacson, ito daw pong dalawang tao na ito na nakatayo doon na may hawak na pender ay nasawi dito po sa nangyari na collision ng dalawang barkong ng China. Ayan. So makikita po dito na talagang sirang-sira, Wala talagang yung pinakanguso, at meron pong doon po sa gawin na yon, meron pong palutang-lutang na dalawang bagay na hindi po alam kung ano yung lumulutang na yun. Makikita po, ayun, parang nakita niyo naman may parang nakaputi. Andun, makikita po yan. So, alam nyo, hindi po ito natin na kagustuhan. Wala namang may gusto na mangyari ito. Sa ating mga Coast Guard, hindi nila ginusto na meron pong masaktan sa pangyayari na ito. Ang tangi lamang na gusto ng ating Coast Guard at ng ating gobyerno ay makapaghatid ng tulong doon sa mga mangingisda na nasa Scarborough Shoal o andoon po sa sa Panatag Shoal. Wala po tayong kahit na anuman lang na masamang hangarin sa pagpunta doon sa West Philippine Sea. Dito po sa nangyari na ito sa dalawang barko ng China, ito po yung kumbaga, alam nyo, katibayan na mahina po sa maritime training ang mga Chekwa. Biruin nyo, yung BRP Suluan, maliit lang po ang BRP Suluan. Parang ito ay nasa 30 to 40 meters lang yata ang haba nito.
At yung kanila pong mga barko, katulad yan, yung PLA Navy, nasa 100 plus meter yan. Yung isa naman nasa 90 meter, yung 3104 na nasira. Ang lalaki po niyan pero hindi po talaga nila makayang habulin itong maliit na BRP Suluan. Eh syempre dahil sa bigat ng kanilang barko, mahihirapan talaga sila na habulin tayo. Alam nyo, dito po sa pangyayari na ito, wala pa rin pong ibinabalita ang China doon sa kanilang lugar. Kahit sa kanilang mga news outlet, hindi po nila ibinabalita ang pangyayari na ito. News blackout po ang nangyari na ito sa China. At ito po ay kumbaga sa pangyayari po na ito na meron pong nasaktan, 'di ba? First time na meron na nasaktan na kumbaga mga Chekwa sa pangyayari na ito sa ating sinusubaybayan na ginagawang panggigipit nitong mga Chinese Coast Guard at ng PLA Navy. Ngayon lang po merong nasaktan o posible talaga na nawala dahil nga po sa napakadelikadong ginagawa nitong mga maneuver. So sana 'di ba maging aral ito sa mga Chekwa na tigilan na nila ang panggigipit sa atin dahil sabi nga ng ating Pangulong Bongbong Marcos, hindi po tayo titiklop, hindi po tayo magpapatalo sa kahit isang 1 square inch ng ating soberenya. At tayo po ang may karapatan talaga diyan sa West Philippine Sea. Ginawad sa atin ng UNCLOS ang karapatan na yan at tayo po ang kinikilalang may nagmamay-ari ng Scarborough Shoal or West Philippine Sea na yan. Hindi naman natin inaagaw ang ibang teritoryo, kung alin lamang yung sa atin, yun lamang po ang ating inaangkin. At gusto natin na malayang makapangisda ang ating mga mangingisda dito sa lugar na ito. So ngayon po, naalala nyo po ba mga 2 years ago, meron pong isang mama, si Mang Arnel. Si Mang Arnel po ay yung siya po yung yung mangingisda na nakipagabulan po sa Coast Guard. Naalala niyo po ba 'yan? Ayan, yan siya, yun yung nakikipagabulan po sa sa halbo ng Chinese Coast Guard. At talagang napakatapang nitong si Mang Arnel, hindi siya natakot. Kahit naggahigante ang barko ng Chinese Coast Guard na nandiyan sa kanyang harapan, pinalibutan pa niya ito at parang tinutokso pa niya, sige, abulin niyo ako. Diba? Alam niyo mga kababayan natin, kahit mangingisda lang, simpleng mangingisda lang, nako, grabe po kagagaling niyan sa sa pamamangka. Hindi po matatawaran ang galing ng mga Pilipino pagdating po sa usaping maritime. Di ba nga ang ating mga marino ay kung saan-saan dinadala, pinapadala at kung saan-saan sila mga nakukuha para maging trabahante ng mga malalaking barko. Ganun po kagagaling ang mga Pilipino Marines. Diba? Kaya po nako parang talagang dehado ang mga Chinese Coast Guard kung pagdating lang po sa sa usaping dagat sa lalayag. Nako talagang magaling po ang ating mga kababayan. Diba? Kaya eto napakatapang nitong si Mang Arnel at hindi po siya natakot kahit na meron pong humahabol sa kanya ng mga Chinese Coast Guard. At napakatagal na tayo po ay nakakaranas ng pambubuli dito po sa mga Coast Guard ng China. Ayaw po talaga nila tayong bigyan ng kapayapaan diyan sa West Philippine Sea. Kahit na ano pa po ang gawin ng napakiusap ng ating gobyerno, talagang mahirap po silang pakiusapan dahil nga po ang kanilang pinipilit ay kanila
ang lugar na ito. Kanila ang karagatan na yan. So, alam niyo po tayo bilang mga Pilipino, we are a peace-loving people. Hindi tayo nakikipag-away, hindi tayo nakikipagtalo. Ang gusto lang natin ay maging patas lamang ang ating mga karatig bansa, ang ating mga kapitbahay dito po sa ating mga karagatan. Hindi tayo madamot. Actually, diba, matagal na ang panahon na sila ay nangingisda dyan. Wala naman po tayong ginawa o hindi naman natin sila pinagbawalan, 'di ba, na mangisda sa karagatan na 'yan. Pero dahil nga po sa sobrang agresibo na ginagawa nitong China, 'di ba? Sila na rin po ang nakakaranas ng karma. Sila na rin po ang nakakaranas ng kumbaga sarili nilang kapabayaan, sarili nilang delikadong kilos. 'Di ba? Napapasama po kahit ang kanilang mga tauhan. Sana maisip ito ng mga ng gobyerno ng China na hindi tayo ang may gawa ng kaguluhan dito sa West Philippine Sea. Hindi natin to ginusto, hindi natin ito pinasimulan, hindi tayo ang nanguna, sila ang nangagaw ng teritoryo, sila ang nangagaw ng mga katubigan at ang atin pong mga kababayang mangingisda ay kanilang binubuli o ginugulo sa pangingisda doon sa West Philippine Sea kahit po pasok ito sa ating exclusive economic zone, di ba? Sana po ay maisip nila 'yan na maging aral na ito sa kanila na ang mga Pilipino po ay hindi magpapagapi, hindi po magpapatalo at hindi po tayo magpapatiklop sa kahit sinong mananakop. Diba? Sana ay maisip 'yan ng ating mga ng ating counterpart doon sa China. So, sa atin po nga mga Coast Guard, nako sila po ay ginawaran ng mga award. At diyan po sa mga litrato na inyong nakikita, PCG Honors BRP Suluan Crew for Bravery in Baho de Masinloc Patrol. The Philippine Coast Guard led by Commandant Admiral Ronnie Hill L. Gaban today recognized the BRP Suluan crew for their courage and skillful seamanship during its maritime patrol of Baho de Masinloc Panatag Shoal from August 10. Admiral Gaban praised their bravery, professionalism, and unyielding resolve in keeping peace at sea, also commending the West Philippine Sea Group for effective coordination and information operations. Bravo Zulu everyone, remain calm, professional, yet unyielding in the face of whoever they are. Actually, di ba pagkatapos po ng coalition ay nag-offer pa po ang ating mga Coast Guard ng pagtulong o nag-offer pa sila ng medical emergency. Kung meron bang mga nasaktan sa kanila, tutulungan ng BRP Suluan. Kaya lang po hindi na po sumagot ang Chinese Coast Guard. At dito po, pagkatapos po ng nangyaring collision, ito po yung paglalayag na ginawa po nitong mga CCG patrol. Kasi dito po makikita yung movement nila pagkatapos po ng collision. So ibig sabihin meron po silang search and rescue na ginawa. At baka yun na nga po ang sinasabing meron pong nasaktan o meron pong nawala doon po sa nangyaring banggaan. Ngayon, ito po ang pahayag ni Chief of Staff, AFP Chief of Staff Romeo Browner. Ito po, pakinggan po natin para okay. So, nakita natin na nagbago yung taktika ng China. Sa ngayon ay nag-deploy na sila ng Philippine ng kanilang PNA Navy, no? At isa itong
simbolo ng pagiging agresibo ng China. Sinasabi nila na tayo daw ang nanggugulo doon sa West Philippine Sea. Pero kitang-kita natin kahapon sa nangyari na sila mismo ang nanggugulo. Because they continue to claim Baho de Masinloc or Scarborough Shoal as their own territory. Hindi naman tayo pwedeng pumayag dyan. Dahil tayo ay back up tayo ng batas, back up tayo ng UNCLOS, at yung 2016 arbitral ruling na nagsasabi na walang basihan yung 9-9 ng China. So hindi nila pwedeng angkinin ang Baho de Masinloc. So, Ayun. So, ang atin pong AFP Chief of Staff naninindigan sa tama na ginawa ng BRP Suluan at talagang mapapatunayan na mas lalong naging agresibo po ang China dahil nga rin po siguro gusto nilang subukan yung sinabi ng ating Pangulong Bongbong Marcos na kung sakaling merong masaktang Pilipino o may masawi na Pilipino sa gitgitan diyan sa West Philippine Sea ay mabubuksan yung tinatawag na yung Maritime Treaty. Baka yun po ang gusto nitong patunayan yung Mutual Defense Treaty. Ayon po yan kay Professor J. Batong Bakal. Baka gustong tignan o subukan ng mga Tsekwa ang ating Mutual Defense Treaty sa iba't ibang bansa na ating kaalyado. Diba? Ayaw natin na mangyari yung mga bagay-bagay na magugulo ang kapayapaan. Pero di ba po, hindi naman tayo nangunguna. Hindi naman tayo ang gumagawa ng agresibo na pagkilos diyan sa West Philippine Sea. Kitang-kita naman sa mga video. China talaga ang nangunguna sa panggugulo sa buhay ng mga mangingisda natin diyan at ng mga nagpapatrolya na Philippine Coast Guard. Diba? Sana ay meron talagang makialam dito na maaayos ang gusot na ito. Alam nyo, ito ay resulta din ng naging parang binaby kasi ni Digong ang China. Parang sa halip na ipaglaban niya ang West Philippine Sea, di ba? Sabi niya, hindi tayo mananalo dyan. Hayaan na lang natin sila dyan. Parang ganun ang ginawa ni Digong. Kaya ngayon, ang akala ng mga Tsekwa, tumiklop na tayo at inari na nilang kanila ang Scarborough Shoal o yung Panatag Shoal. Hindi, parang alam niyo yung akala nila sa susunod na presidente o susunod na administrasyon ay magiging ganun din ang pagpapaubaya sa mga isla natin diyan, sa mga shoal na sakop ng ating exclusive economic zone. Hindi nila alam na ang ating Pangulong Bongbong Marcos ay iba kaysa kay Digong at hindi po ito papayag na meron po tayong mga karagatan o kaislahan o kalupaan na aariin nilang kanila, hindi po pwede yon sa ating Pangulong Bongbong Marcos. Kaya yung sinasabi nilang si PBBM ay weak leader ba yung ganyan na merong paninindigan na kahit 1 square inch ng ating soberenya ay talagang ipaglalaban at hindi po ibibigay sa mananakop. So, abangan pa po natin ang mga update dito sa pangyayari na ito. At malungkot ako sa totoo lang, natatapangan ako sa ating mga Coast Guard. Hanga ako sa kanila, saludo, 2 kamay, 2 paa dito sa mga Coast Guard na nakasakay sa BRP Suluan, pati kay Rapi Tima, sa mga media pa na ibang kasama nila dyan kung meron man. Lahat ng nakasakay doon sa BRP Suluan, talagang the best kayo, matatapang kayo. Pero di ba meron pong nawalang buhay. Kitang-kita naman doon sa video na talagang meron pong kulay pula na humalo sa tubig dagat. At hindi lang natin pwedeng i-elaborate dito. Hindi lang natin pwedeng ipaliwanag dito. Pero alam nyo na po ang tinutukoy ko, meron pong nawala na 2 doon sa sasakyan na pandagat ng mga
Chekwa. So, yun ang resulta ng kanilang pagiging agresibo. So, salamat po sa pagsama nyo dito sa aking vlog na ito. Salamat po sa inyong pakikinig. Ingat po kayo. Nasa mang panig kayo ng mundo. Mama chup chup. Love you. God bless us all. Pilipinas. God first. Salamat po.